De part sa sanctification. Kaya na-expose ang heart ba? Nabagawi pride. Okay. So balik tayo. Napata sa past tense of salvation. Na established na, no, accomplished in the Lord Jesus Christ. We have been saved from guilt and penalty of sin. So, itong guilt, di ba, ma-experience mo na or ma-insecure na. Pero ang wagtang-ana o magtangtang-ana ay ang truth ni Lord na i-remind ta, nag-save ka na ako, not because of your performance, not because of your work, but because I am gracious and merciful. So, maunto ang imong i-embrace sa imong Christian walk. Pero kana tanan ulitin ko established na in the Lord Jesus, sa person in the Lord Jesus. And the next letter B, have been redeemed by the blood of Christ. Now sa Bible pag mo ingon blood, dili to kanang liquid. Ibig sabihin kaning blood of Christ. Dili, pag mo yung blood na liquid minsan, pero pag mo yung blood of Christ, ambot pa sabot the death. Yung death niya na ni Kuan Jud na puga. Kay grabe ang wrath. That's why blood of Christ, meaning grabe ang wrath na inexpress sa iya. Sa kanang kuan lang, ng dugo, kundi pag mo yung blood of Christ, meaning nagakuan to sa iyang death. Kanto, wrath ang connection. Wrath of God. The righteousness of God. That's why ang ingon sa Isaiah, di ba, na gipuga yun siya. Kay, again, ang pagpuga to, ang meaning, ing ato kasuko si Lord, ing ato kasuko ang balaan na Diyos sa sala. Pero, gi-express to niya sa innocent na lamb na si Lord Jesus. Pero dili po kay napugos si Lord Jesus. Again, sa Christology ninyo ni. Kundi nag-volunteer si Lord Jesus. That's why importante itong record sa Gethsemane, katong iyang prayer, na niingon nyo dito, thy will be done. Kay kung wala to na statement, useless ang atong salvation or wala tayo salvation. Nga naman, kay ingon sa Proverbs, abomination kay Lord kung i-declare na guilty ang innocent. And then kung i-declare po na innocent ang guilty, abomination na kay Lord. Kasi kung pugos to, ibig sabihin kung walay justice. Una, na kita kay not guilty. Ano to? Guilty kita, tapos i-declare not guilty. Tapos si Christ, not guilty, i-declare na guilty. So kung dili to voluntary na gibuhat ni Christ, abomination kay Lord. Ma-discuss na po nato na pag ikuha na nato ang term justification by faith. Okay. Balik na ta din sa tenses lang muna. That's why sa 1 Corinthians 6 or Ephesians 1:7. Pa natin nabasa no. Ephesians 1:7. Ang ingon nini, in Him we have redemption. Through Jesus Christ or through His blood, the forgiveness of our transgressions. Sige bro. Kasi di ba yung mga ganina na ang blood kay Dili siya ang gina-refer ka ng liquid, yun ang aking point lang. Kundi death ni Christ. So, pag i-agree ako ng blood, death na, death. Saan ang mga kasagaran ng verse ng ganito? Hindi, yung nangyari talaga sa history. Pag mo ingon jud sila blood of Christ, yun or kana in His blood. Ano ang nangyari sa history? Kaya kung liquid lang, di dapat kuha ra siya dagom.
O, gi-spray lang tana. Di man. Death yun na ni Christ. Mao gani, tanawa, kahit sa temple, ang ilang himo, na ang blood. Pero dili ang kuwan na to, kundi isawsaw, katong animal na gipatay, tapos isawsaw ng pare yung kumot, and then i-sprinkle. Kaya ang buti pasabot na ay life na nag-absorb ng kadtong rat. That's why mo pisik ang dugo. Kadto. Pero dili jud kay naay ni pisik, kundi ang sense dito, grabe na kasuko ang gi-express sa iyang justice. O naay napusa, naay namatay, naay dead. So mao lang na. Kay kung liquid lang dapat gi-harvest lang sa animals. Sabta ninyo, dapat gi-harvest. Pero sa temple, kada kuan to, nadyo'y patyon na animal. Oh. So, mao to ang sense, yun. Dili lang liquid. Yun lang akong term. Dili ang liquid ang ginakuan. Oh, wala problema. Oh. Ano sa to? Sabi? The work, ano sa? Blood is the work. Oh, wala problema ta. Basta ang ningin ko, dili liquid lang. Na liquid. Sa liquid. Asa man mo gawa sa liquid? Una, batay. Moment to. Basta nga to lang, dili kay ang sense lagi, nagikuha lang tong liquid. Yun lang naman na term, wala man tayo kuhan. Na liquid. Di mawari mo kuhan jud siya. Muguan ta ba na unsa jud ang nasabtan nila? No, unsa jud ang truth. And then yung mga picture lagi sa temple, no, patyon man jud tong kuhan. Katong animal na naa didto. Dili kay kuhaan, harvestan lang ng dugo tas buhi. Di man, patyon jud. So ingon lang, mao lang na. Pero again, dili ta mo dwell diha. Kung unsa. So kanay ang word din dili siya verb, no? Hindi ang word na redemption ay noun. Ibig sabihin, name. Oh. Now, kapag gamiton po ang noun, meaning, mao na to iyang ngalan, so ang sense gihapon ay already done in the past. Tama? Kay noun na good, name na to niya, mao na to, human na to. So, ang redemption, human na. Asa? In the Lord Jesus Christ. Next, 1 Corinthians 6:19. Bought. Ako kanil, lisod ni na, kuan, na text. Mo pasel lang tagamay ani. 1 Corinthians 6:19-20. Oo. Kaya natin i-Bible study diya na part pod. Oo po. Be? Ephesians? First na, 1 Corinthians. Sige daw. Do you not know your body who is in you? God, that you are not your own. You have been Bought. Yan. Therefore, glorify God. Yo. Bought na, bayad na. Umana, wala pa. Umana, bayra na. Bought with a price. Kaya lang, ito yung na-challenge sa Bible. Sabi ko, we will do Bible study. Sa 2 Peter, chapter 2, verse 1. Ito ni Tanaon. 2 Peter 2,
1. Okay daw, pakibasa na. Yeah, checking on. Second Peter 2:1. Oh, false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, and then, ito grabe, even denying the master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. Kung saan gamit na word ni Peter? Master who bought them. So kanibang mga false prophet na nabayaran ni Christ, wala pa. See, grabe na nakuhaan diha. Pero nga naman naniingon, bringing swift destruction upon themselves. Kung nabayaran sila ni Christ, save sila. Pero nga nung sa context, ingon din bringing swift destruction upon themselves. So, kung saan nato ni pagkuhan? Kayo, ang gigamit, who bought them. Kaya lang, mauna, analyze nimo. Kaya ingon din destructive heresies, so na sila kuha ng pagpanudlo, and then even denying the master. Saan nato ni pag-explain? Nabayran man kahaingon. Pero balikan nato na. Kaya ang context, mga false teacher sila, tapos na sila gitudlo na what? Heresy. So dito atong keyword. Na sila teaching. So ang teaching, ingon nila pala. Ang gidawat lang nila na na-accomplish ni Lord Jesus ay kadtong pagbayad ni Lord sa cross. That's why yun ang kanilang statement. Nabayaran niya ko ni Christ. Pero sa ilang life, wala magpamatuod na si Lord Jesus ang ilang master. That's why gikorekto ni Paul sa 1 Corinthians. You are not your own. So meaning, kung ikaw gibayaran ni Christ, then He must be your master. So meaning, ang ila lang lagi theology, kadto lang sense na, like sa ato, di ba? So, kung Christian ka, nga nung nagdula man gyapon ka og sala, ngayon man, kay mo yun sila, once saved, always saved, nabayaran na ko ni Christ. Oh. Pero, kadto na statement di ay, nagpamatuod na wala jud sila nabayaran ni Christ. Nga naman, kaya ang tinuod na nabayaran ni Christ, sa past tense, ang expression ng iyang life, unsa? Christ is His Master. Christ is His Lord. So ayaw mo, lagi, ba lang. Gisave ko ni Lord. Nakatilaw o mauto. Ibig sabihin na-experience nila kung unsay naa sa kamatuuran sa church, ang fellowship na, pero wala sa ilang life. That's why unsay ingon ni Lord, many will say to me, Lord, Lord. Statement to, di ba? Lord, Lord. And then, did we not prophesy? Naapad yung experience. Kaya ngon, we not prophesy in your name. So, ambot pasabot, ang ilang gi-prophesy na hitabo in the name of Christ. We perform many miracles. Ibig sabihin, na-experience po nila ang experience ng totoong Christian, ang totoong nitawag kay Lord. Pero unsay kay ni Lord, I never knew you. Depart from me. So meaning, pwede nimo ma-experience ang joy na naa ka sa Christian, na naa ka sa mga Christian, pwede nimo ma-experience ang na-experience ng tinuod ng mga Christian, and yet at the same time, you are not a true Christian. That's why be careful.
Warning na, magsilbi na warning. That's why kita ng mga pastor sa ato na natas. Tanawon jud nato tinuod ang life na naa sa iya. Kung tinuod ba jud na naa siya growth sa Christian walk, o naa siya growth sa pag-ilan niya kay Lord, and then sa pag-express ana na life. Kaya kung wala, pray sa salvation ana na tao. Eh wala jud na masave. Maka-theology sila. Pero sa klase ng ilang life, denying the master. Pero aware sila na salvation na na-accomplish ni Lord Jesus. Denying the master who bought them. Kaya mao na ilang statement. Gibayran namin ni Lord Jesus. Pero ingon, unsa ang inyong life? Kami gihapon ang master. That's why gi-correct to ni Paul, di ba? You are not your own. So mao na ang explanation din na sila'y tamang theology and yet ang ilang life wala magpamatuod na sila saved. So warning na pud ni, no? Pwede dai ka na nakakay sakto na theology and yet dili ka saved. Utrohon ako si ChatGPT the same. At ako kasama sa Sige. sa Hebrew 6. Oh. Chapter 6, verse 4. May bahay niya sa mga tao, nasa mga usan, ang dagang ang Unta. Oh, mao gani napod unta. nakasilaw na sa nagkasa, o nakaambit na sa Espiritu Santo, Oh. o nakatagamgam na sa pagkamaayo sa puso sa Diyos, Hmm. o sa mga kahong sa panahunan na malabo, Hmm. kaya managpanlibog sila. Dili na gayon mahimo ang pagbabalik pa kanila sa Panginoon. Ang ituyuan na nila ang kapalansang kasalanan sa Diyos. Hmm. Dili na. Pero ang paano pastor, hindi mo magagamit nakaambit. Oh, so, di So, ito na ba? nakambit, ito siya na. Pero tanawa ang next na statement sa verse 7. Sa verse 7. Verse 7. For Kay ang yuta, Hmm. na nakatubok na sa ulan, o sa masuso, mga tagak, ini, o magpatubo sa mga tanong, na kapuslan sa mga tao, alang kang insa, gipugmat dini, o gipugmat dini ang mauyuta, nagadawat o kamalangin gikan sa Diyos. Okay, and then pero sa ila unsay nitubo? So meaning ang experience kadto tanan na i-resulta ma-expose kung unsa jud sila na klase na soil base sa fruit or base sa plant na mugawas. Ni fall away sila, so unsa ang nigawas? Thistle, thorns. So meaning dili jud sila tinuod na Christian. So sa fruit lagi dili sa experience. Kato experience man to tanan, na experience sila. Mo gani dinhi ipag-pray ninyo na dili ako, pero dinhi najoy dili saved. Pero di ba pastor, kung ikaw Christian ka, ilang the Holy Spirit. Oh, kung tinuod ka na Christian. Oo. Nakaambit na sa Ambit na lagi. Amen. Again, yung experience lagi kina sila like pero ang life na nigawas, mao man to, 'di ba? Ang plant na nigawas. So unsa ang ni usbong unsa? Mao to. 'Yun ang pinaka-importante diha. Ni fall away sila nga naman. Ibig sabihin, thistle sila. Dili sila good plant, dili sila good soil. Na ganina sa 1 John, 'di ba? Unsay ingon sa 1 John? Chapter 2:19. Klaro man, 1 John 2:19. They went out from us. Nga naman, they were not really of us. Tapos tanawa ang result. For if they had been of us, they would have remained with us. So ito yung fruit. Vegetation good. They will remain. Kung sila ato jud, they will remain. But they went out. Nga naman, so that it would be shown. Ayun. Ang ilang pag-fall away, kahit pa naka-experience sila sa kung unsa tong blessing na naasulod sa church, pero ang ilang pag-fall away, unsa ingon ni John? So that it will be shown
that they were not of us. Klaro man po sa Hebrew 6. It shows na ang nitubo sa ila, thorns and thistles. So, dili yung tinuod na sa ila. Kaya mao man to ang pinaka kuan ana sa interpretation diya. Unsa ang result dapat? Unsa ang gi-expect na result? So kung healthy soil sila, unsa ang gi-expect na result? Or healthy plant or healthy life. So mao ni. Pero kay ni fall away sila so that it will be shown that they were not of us. Thorns and thistles. Mao ganito sa study nako sa Matthew, isulti na ako ni ganiyang buntag. Sa Matthew 5, wala ko'y problema na ang sinful na heart mo express yun na ng lust, ng anger, to murder, ana. Na yun na. Ang shock sa ako, or shocking, ay katong chapter 6. Kay kaning wicked na heart di ay pwede maghatag ng alm sa poor. Pwede mo tabang, pero wicked ang heart. At pwede siyang mag-pray and mag-fast, pero dili tarong ang heart. So, ingana na kakuan. That's why si Lord Jesus yun ningon, I never knew you. Depart from me. So, gabi na warning. And then, ang word dito, I never knew you, dili jud kay wa kaila si Lord, kundi ang word na I never knew you, kay sa Bible, ang word na knew, meaning, nag-participate si Lord sa life. Mauna ang word na knew. Like, si Mary, giingnan siya ng angel, Mary, magbuwang ka ng child. And then, ano saan tubag ni Mary? Basahon ninyo to sa Luke. Ang tubag ni Mary, how come na mabuntis ko na I never knew a man? Yun ang literal adto. I never knew a man. Meaning, wala ko yung na-experience na lalaki. Yun ang word dito. And then, si Adam at saka si Eve ay, ang sabi din sa Genesis, and Adam knew Eve. And Eve, unsa? So, yung word na knew dito, nagresulta na, unsa? Nagbuntis si Eve og nanganak. So meaning ang word dito na new ay naay participation, naay involvement, na-involved, like na-involved si Adam kang Eve. Asawa man to, so okay lang ma-involve. Si Mary niingon, wala pa'y na-involved na lalaki sa ako. Oh, kay virgin man si Mary. And so, yung pagsulti po ni Lord Jesus, dili ko involved sa imong life. Meaning, wala kay past tense of my salvation. So, sa atong discussion lang karon para ma-connect ninyo. You are never saved. Though na-experience nimo ang blessing sa Christianity. Di ba remember sa Acts, si Simeon ba to? O yung kuan, di ba? Gusto niyang paliton gani yung experience, di ba? Yung siya kay Peter. Sir, pwede man din ha? Ihatag sa ako na kagahon ba? O, you see? Pero dili siya. That's why, kuan yun siya ni Peter. Mabulo ka kasama ng imong gold. Ang experience, pwede lagi na makuan. Like, mo participate ka dito. Naaka sa kuan. So, seemingly, naaka sa blessing ng mga, mabless man yun ng tao, basta naa siya among sa mga Christian. Di ba? Kay masyaran man siya. Kaya ang old nature, hindi man lang yun siya one-sided. Say, ang negative, that is obvious. Lagi gani. But on the other hand, nasa positive, Mao gani ang delikado. something good, Pero wicked pala ang heart. That's why, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, dili jud good works. Kaya pwede ba mag-express siya ng seemingly good? Seemingly, kaya nga naman, kita man ni Lord unsa na sa heart. So, kung di yun i-save ni Lord, wala. Pero, sa mga tinuod na Christian, mag-rejoice yung ka to know na ang atong salvation is of the Lord. Kaya grabe ka secure na. O kahit dito sa parable sa soil, walay problema sa seed. Tama? Wala. Unsa ang problema? Nag-expose dito. Na-expose ang soil, pinaagi sa seed. Na-expose unsa siya na klase na soil. And then, kung imo pa to i-study theologically, naabay automatic na good soil. Sa farming, naabay automatic na good soil. Wala, bakuran yun nimo na. Imo jud na i-cultivate.
So kadtong good soil mao na ato kay nag-work na si Lord. Nag-participate si Lord. That's why good soil. Pero it's so amazing kasi ang maganda doon, kay pag express ni Lord Jesus na good soil, dili pare-pareho ang fruit. Na ay 10, na ay 100, na ay, tama ba? 100 or 30, o di ba? So ibig sabihin, ang true save na adyo'y fruit, pero dili ta pare-pareho sa kadaghan sa fruit. Yun ang maganda. Pero good lahat. Good. Vegetation, sabi pa. Dili thorns, dili thistle. Ano. So, nasabtan to? So, mauna ang explanation na dito sa tumoy. Unsa ang fruit, unsa ang nigawas, unsa ang na-expose na klase ng life. Again, mauto sa 2 Peter lagi na atong gibasa. Ang life nila, denying the master. Pero ang theology nila, gibayran sila ni Christ. That's why ang word na ginamit, unsa? Denying the master who bought them. Tama ang ilang theology. Si Christ ang nagbayad. Pero ang expression ng life, they, unsa pa rin, ang kanta pa rin nila, ang theme song nila, I did it my way. Di ba, no? Oh. Yun ang theme song daw sa impyerno. I did it my... Oh, di ba? Moment to. You did it your way. Mauna na ka diha. So, din pa lang nag-practice na kaadto na theme song. Okay. So, Romans 3:24-25. So, ang word, being justified, and then ang term gamit to, as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. And then whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith for a demonstration of His righteousness, because in the forbearance of God, He passed over the sins previously committed. Now, grabe yan ang word. He passed over the sin previously committed. Meaning, dili pa jud enough tong expression ni Lord ng wrath sa Sodom and Gomorrah. Murag, ang term pa na, murag, di kuan pa to ni Lord. Magaang pa bali ang pagdeal. Biro mo, Sodom and Gomorrah na, magaang. Pero nga nung bugat man kang Christ, kay gidil niya ang sin in a sense. Biro mo, innocent good tong iyang gipusa. Dito nimo masabtan unsa siya kasuko sa sin. Kay mismo gani ang innocent. Wala kay problema na i-express ni Lord ang iyang kasuko sa guilty. Ang dako nako na pag kuan jud na ingana jud ay siya kasuko, and then ingana jud ay siya kakuan na i-satisfy niya ang iyang justice. Kaya ang nag-volunteer gani na innocent, pusa yun niya. Ingana na. Pero kita sa mga Christian, na dito ang atong kalipay. Dili kay napusa si Christ na mato nalipay ta na napusa si Christ. Dili, kundi ang atong kalipay is na satisfy ni Lord Jesus ang justice, ang wrath of God. Dito to. Christian. Napaka-sweet. Kaya tama yung kanta. Like, karon no, maano gani. Tis so sweet to trust in Jesus. Tis so sweet to ay. Lalo na masabtan nimo unsa tong iyang na-accomplish. And then, ito na. Present tense. Salvation and deliverance as experiential. Ma-experience yun nimo. Ma-experience nimo itong gingon, obedience of faith. Ma-experience nimo to fight against sin
ma-experience nimo ang to obey na ang sabi, let not sin be your master but Christ. Una. Utro na ako, dili sila inseparable. No? Distinct sila, na adyo'y past, present, future, pero dili sila pwede na, dinhilang ko sa past ang akong gusto, pero wala ko sa present, kay wala pa mahuman si Lord. Imposible na. Lagi. Dili pwede. Kay unsa tong gingon? Kung ang rain gani mo patak sa kuan, naadyoy mo tubo. Oh. So mao to sa Hebrew. Naadyoy result. So didto ka mo tanaw unsa ang naging result. So kung ang naging result, nag-fall away sila sa faith, they were not of us. Ingon si John. Walay life. So letter A, so salvation and deliverance as experiential, meaning subjective truth, so it in the present from the power of sin. So salvation from the power of sin. Ang kuam di ay past tense para mabutang sa atong kuan, yung simple na vocabulary. Salvation from the penalty of sin. Okay? Salvation from the penalty of sin. Mao to ang past. Wala na'y penalty para sa ato ay nasatisfy ng Lord Jesus. And then ang present tense naman is from the power of sin. That's why let not sin be your master. Wala na'y power sa ato ang sin. So letter A, being saved and delivered from the power of indwelling sin. Naa pa ang sin, pero naa na tay strength to fight. Okay? Now, sa Bible, dili jud na ako matubag nganong nakasala si Adan. Wala, di jud na ako matubag. Ambot lang si Pastor Raul basin tubag niya anong nakasala si Adan, no? Pero mao lang ni akong learning kung si Adan gani nahulog sa sala, dili jud ko exempted di ay na mahulog ko sa sala. That is why I need God's strength. So yun lang ang gitudlo sa ako, na mag-trust jud ko kay Lord. Mag-trust ko sa iyang mercy. Dili kay para tubagon na ako nganong nahulog si Adan. Kundi ang ako, kung si Adan gani nahulog. Ha? O gani, pero decision gihapon to niya. Tama? Decision to niya, mina. Kay ingon sa Romans 5, so sa Romans ang ingon. Lami man to nga naman, romancing the Romans. Ingon sa Romans 5, sin by one man. Oh. Sin came into the world. So unsa to gikuan jud ang accountability, ang responsibility, ang kabug-aton sa action sa sin ay naa sa lalaki na kang Adan. Ha? Oh, gani no? Or ito pa no? Or ang isa na lesson ay weakness yun ng lalaki ang babae. So mao to. Okay, si Samson asa nahulog? Babae, no? David asa nahulog? Sa tore. Ay, di sa babae. Oh, wala yun. Pero mauna, no, ang sin. Balik na ta. So, 1 Timothy 4. So, paano ang atong strength sa present power of sin? Asa nato i-draw ang atong strength, no? Sa tamukuha ng strength from the Lord. Kaya tinuod naman, nananatay past tense, tinuod na nananatay life, nahatag na ni Lord ang life, salvation. So now, sa atong experience, sa buhaton. So, 1 Timothy 4, 13 to 16. Siya ang gingon, until
I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. So, mao na atong ginabuhat, pastor. Mao na pag mo tindog ta sa pulpit, sa atong unang gibuhat, basahon ang text. So, mao man ni. Public reading of the Scripture. And then, based doon sa gibasa, dito ka mukuha ng imong exhortation and teaching. Mao to, preaching. Uban. Then 14, do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance, with the laying on of hands by the presbytery. And then take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. Asa si Timothy ma-absorb dapat? Sa kung unsa tong iyang nabasa from the Scripture. Kaya maumampod ang iyang itudlo. And then sa 16, pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. For as you do this, you will ensure salvation. Dili kay if you do this, you will be saved. Kundi if you do this, kung mauna ang imong fruit, sigurado na ikaw saved. Mao to. Mauna ang sensya. Kaya naman kay gi-express na life, na ay fruit, na ay expression sa imo. Ang unsang expression? Unsang expression? Progress. Evident to all. Again, maupod ang gisulti ni Peter actually. Look at 2 Peter chapter. Ambot kung ginsaan nangopya sa duha, si Paul ba o si Peter? 2 Peter chapter 1, listen to this. Sa 1:8, i-shortcut na ako. Kamo na bumasa sa previous na verse. Tanawa, sa 1:8, then 9. Nawang word. For if these qualities are yours, okay, itong mention niya sa 5, no? If these qualities are yours and are what? Increasing. Kina yung word? Increasing. So, na-joy life, na-ay evidence, na-ay fruit. Na-ani sa imo ng quality and you are growing, you are increasing. They render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Then sa verse 9, warning. For he who lacks these qualities is blind, short-sighted, having forgotten his purification from his former sin. So, unsa man ang blind? Unsa man ang short-sighted? Unsa man ang forgot, yung makalimot, may amnesia. Unsa man na? Christian o dili Christian? Dili Christian. Useless, yun ang ibig sabihin. See? Muna ang evidence. Pero wala giingon ni Peter din, if these qualities are yours, you will be saved. Dili, ang ingon niya, if these qualities are yours, then you are possessor of life, you are saved. Pero kung wala ni sa imo, you are not growing, you are blind. Meaning, spiritually, you are still what? Sick. You are still in sin. Mao na ang pastor, ang ato yung trabaho, i-expose ang mga naa sa church, i-expose sila sa purity ng word, and then si Lord ang magkuhan. Kung good soil na, makita nimo ang progress. Pero kung dili na tinuod na say, they will fall away. Pero sa ilang pag-fall away, samtang buhi pa, mao na, di ba? I-reach out. Reach out. Mao ganito sa Matthew. Ba, naay brother gani ang term dito, pero nagsin siya. Unsay buhaton? Secret muna, isulti. Di siya maminaw, magkuha ng witness. Di pa siya gihapon na minaw, isulti na sa church. Wag gihapon siya na minaw, mao to. Unsa daw? Dili jud siya saved. I-treat siya as like a Gentile. So i-reach out na to as dili jud saved. Mao gani kinahanglan ni announce kanina tao under sa discipline kay para dili
Moingon ng mga kuya, pwede na dito na life. No, i-expose na to. Moingon, dili ni ang life anang Christian. No. Dili siya putang sa daw sa samahan. Depende kung saan siya comfortable. Walang ba? Inaano sa likod sa Oh. Hindi, iba, mao gani, ikuan siya. I-reach out through the gospel. Mao gani, i-treat siya as what? Oh, unbeliever. Pero kailangan to, mao gani, kinahanglan ang church discipline para ma-expose sa church, dili yun ni ang klase ng life ng believer. Yun ang point. Ang karoon ko, sir. Hindi ko silingan. Kita niya, Oh, mao na. Oh, rebellious. Mao na, pray. Mao na lisod lagi ang pastor. Like, nakakay-tension ba na, kung gukuro nimo sa ubang simbahan, basin ang mahimo na imo jud gusto na makuan siya. Nga na ba? So, nakakay pagkuan pod. And so, ang imo lang na, okay, Lord, ikaw man jud ang mag-cause ng life. And so, lagi po yung oras sa inyo nga. Mo na nato sa life one day. okay, Kuya Ruben na nato na, ecclesiology na, di na ako na itouch. Dinita sa salvation. Oh, sige, pastor. Oh, pero kana ng mga discussion na ana sa ecclesiology siguro sa church, no? Proper pagtuan. Oh. Ang ako din ma-expose sa word, mapadayag kung tinuod ba na save o dili. Kung tinuod na save, unsa? Mo grow. Mo progress. So una ang pastor, di ba? Mo progress. Okay. So yun yung present tense. And then being saved from the mastery of sin and the power of its temptation. Romans 6:14 and then 1 Corinthians or 2 Corinthians 1:6. Si John na ay giingon, dila pakibasa tong kuan. Romans 6:14. 6:14. Sin shall not have dominion. Oo, nabasa na din nato, no? Sige, okay lang, pastor. Are not under the law, but under grace. Actually, sa Bible, madiscuss man po na pag moingon mo lagi grace, kuha na, power na ni Lord to compel you. And then power ni Lord na i-accomplish yun ni Lord ang iyang purpose nganong iya kang gisave. Mao na ang word grace. Power. Dili yun na grace as a license. Mao na yung kabahan, no? Pag moingon lang license, ikaw, hatagan ako ka ng driver's license. Matudluan baka ana na mag-drive? O, dili, license naman. Pero ang grace, dili siya license for you to sin. Kay ang grace ay power to accomplish. That's why ingon sa Bible lagi, for by grace you have been saved. Mag-express si Lord ng power to save you according na sa iyang grace and mercy. Na ako gipangita na verse na sa to, I am writing this to you, young men. First John lagi. Kaya na ato dito na practical na kumbaga sa atong kuan. Oo. To you, I am writing this to you. Kay you are strong. Na ito na word. Chapter 2. Yes, oo. Ayan. You have been forgiven, and then fathers, children, you know the father. Ayan. Sa verse 14, I have written to you, 1 John chapter 2 verse 14, I have written to you fathers because you know him who has been from the beginning. I have written to you young men. Ito yung ato, young men. I have written to you young men because you are strong. Kay asa gikan ng strength. The word of God abides in you. So ang present tense na experience, mao na ma-apply sa ato tong giingon ni Lord Jesus, man shall not live on bread alone,
but by every word that proceeds from the mouth of God. Kinsa ang nanginahanglan ng bread? Buhi o patay? Tama. Buhi o patay? Kinsa ang nanginahanglan ng bread? Buhi! So, the same pod. Ang makaramdam ng gutom sa Word of God, ang buhi. So, ibig sabihin, kung dili mo desire na maging ma-strengthen sa Word ni Lord, kung wala kay ana, wala life. Patay. Wala. Oo. Kay, again, kinsa man, kahit gani sa physical na bread, kinsa lang ang nagagutom sa bread. Ang buhi. Kanina question ba? Unsa mukaon ka para mabuhi? Or buhi ka, mao na mukaon ka? Di ba? Sayang ko ba maingon? Kinahanglan ko mukaon para masustain. Buhi. Pero yun ang word, di ba? Masustain. So dili jud kay na didto mo gikan ang life. Masustain ang life kung ikaw mukaon. Mao na mukaon ka kay ngano man, naa na kay life. So the same din. The same din. Moingon ka sa naay pasyente diha sa ospital. Ginhawa diha para mabuhi ka. Dili. Hamtang buhi na mo ginhawa jud na. Mo fight jud na, mo ginhawa na, kay buhi pa siya. Pero the moment na mawala na ang kinabuhi ana, di na jud na mo ginawa, miski pa unsa pa nimo ginawa wala na jud na. Pero kung naa pa ang life, mo ginhawa na. So ingana ang Christian life. Ang present tense nimo mao na mo grow ka, mao na mo progress ka, mao magutom ka sa word ni Lord, mukaon ka sa word ni Lord, magatubo ka sa imong learning kung kinsa si Lord, na kay strength gikan sa word ni Lord na mulakaw ani na life sa Christian life. Why? Kay buhi ka. Kay gisave na ka ni Lord, gihatagan ka ni Lord ng kaluwasan, no to. Nahitabo na ang past tense sa salvation. That's why naa kay present tense na imong gikinabuhi. O ana. Di ba? Ingon pa, nganong naa ng words na against the flow? Kaya nag-observe sila sa isda na buhi. Ang isda na buhi, kani ang agos ng tubig, ang isda na buhi mo against the flow. Pero ang patay na dahon, pagtagak niya sa dinhin na flow ng tubig, didto pod siya padulong. So ana. Pero ang buhi, samot na kung naatoy pag na ay falls dito. Di ba? Ma-realize yun nimo. Buhi man siya, muana yun siya. Pero kung patay, paday. Ana. Okay. So, mao to ang objective truth. Or, subjective truth pala. Subjective, experiential. And then, ang 3, ang future pod ay objective pod. Now, gusto na ako makita ninyo sa picture. Grabe di ang Christian. Nata dire, present tense. Mao niya atong Christian life. Pero tanaw, miski asa ka mulingi, establish. That's why mukuan jud ka, sigurado na mo grow jud ka, sigurado na mo lakaw ka, sigurado na mo tubo ka, sigurado mag-express jud ka ng love kay Lord. Nga naman, kayo establish ni Lord ang akong past, establish ni Lord ang akong present, ang akong future. Gi-strengthen pug ko ni Lord sa karon. That's why mukuan jud ka as a Christian, jud ka, Lord, I will serve you. Yung kanta, I will serve thee. Oh, because you love me. Di ba? Tama ba? I will serve thee because you love me. Sakto ba to? Or you love me? Di ba? Nag-serve na kay Lord because love na ta ni Lord. That's why mga ito naingon si John Pod sa word niya. We love Him because He first loved us. Pwede na ako to i-apply sa atong lesson. We love Him sa present tense. Why? Kaya na-learn na to, nagrami na day ang love ni Lord sa ato in the past. And then mo express po siya ng grabe po na love pa in all eternity sa future.
Oh, ambot. Okay. So we'll be saved and delivered from the possession of remaining indwelling sin. And then we'll be saved and delivered from the wrath of God, yung future wrath of God. And then we'll be saved and delivered from this present world into experience of the eternal inheritance. And then we'll be redeemed from the groaning of the fallenness of our bodies. So lahat yun, di-secure na ni Lord. Di ba, mao to ang ingon ni sa kay Peter gani. Tanawon na basahon na nato ni 1 Peter 1:4-5. Lami pud ni na kuan. Oh, 1 Peter 1 verse 4 and then 5. Tanawa ang word oh. The saved ta niya from the dead, the resurrection of Jesus Christ from the dead, sa verse 3, and then sa 4, to obtain, di mo? So, ang atong salvation ay para ma-secure, no? To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Pero reserved in heaven for you. And then, ito yung pinaka-amazing din. And verse 5, who are protected by the power of God through faith, for a salvation ready to be revealed in the last time. Who are protected by the power of God. Ikaw, protected ka by the power of God. Pati ang imong inheritance, protected by the power of God. Grabe na. That's why dili ka mga muy usok dito noy sa heaven. Tama? Kaya na may ingon na, di ba sa Corinthians na ito, na ang work, ma-burn, and then, pero save ka sa fire. And then mo yung sila, okay ra di ay na, dili mo, kuan, kay total, kung masunog ang work, save bang ko. Dili to ang point ni Paul. Rebuke manggani to, na Corinthians, mo work di ba, ganahan ba mo, na aso ang inyong daladala sa heaven. Pero kung masabtan nini mo, kaning gitudlo din ma-rebuke yung kaadto na kuan, na dili yung mga mo'y usok, ay, biro mo reserve. Ito pa, isa na, clear na, mahitungod anak ko na teaching. Dili yung ka pasudlo ni Lord dito na amoy usok. Dili. Look at Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. We are His workmanship, and then created in Christ Jesus for good works. The next. Which God hath before ordained. Unsa ang which God had before ordained? That we should walk in them. So, unsa tong before ordained ni Lord na gitawag them? Kinsa na? Or unsa na? Good works. Pero no, workmanship ka ni Lord. Mao to, save ka ni Lord. You are God's work. Ang salvation, si Lord ang nag-work sa imo. Pati kung asa nimo i-express ang imong saved life, di-prepare ni Lord for good works. And then now, ikuha na to. So, mao na to ang present tense. Di-prepare, di-save ka ni Lord, past tense, and then present tense, yung good work, asa nimo to i-express, di-prepare po ni Lord. And then ang future tense, adto ka sa Peter, gi-preserve po ni Lord katong reward na iyang ihatag kay imo man gi-express ang good works, imo man gitrabaho ang good works, that you should walk in them, gi-empower ka ni Lord, ana, hatagan pa kag reward. Preserve pa dito. Pero pag abot nimo sa Revelation chapter 4 regarding sa reward, kanina po, kay base mo yung muna. So, ang mga Christian dahil, so, base ma-idolize nila ang reward. Ganong excited sila sa reward. Dili kay ma-idolize ang reward. Excited ka sa reward, kay nga naman. Sa verse 10, Revelation 4:10, the 24 elders will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and ever. Then listen, sa ilang reward? And will cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and our God,
Alam mo? Kaya pala gusto nila na meron silang madawat na reward. Kay kadto diay ang ilang i-present at ubangan kay Lord na nagpadayag, Lord, ingani ka ka-worthy. Kung pila to na diamond, kung pila to na bato ang naa sa imong crown, kay mo to, crown of life, crown of joy, sa obedience of faith, mo to ang gem. Isa ra man jud ang ato ulo. So isa ra jud ang crown. Do marami ang word na crown, pero mga gems na, isa ra na. Pero excited ka ana diay na mas makinang ang imong madawat, dili kay para mabutang sa imong ulo, kundi para mauto ang imong madala at ubangan kay Lord na moong kaing ani ang akong pagtagad sa imo, Lord, ingani ang akong pag-honor sa imong name, ingani ka ka-worthy, Lord. Mauna ang atong Christian life. Nag-save ni Lord. We are His workmanship, created in Christ Jesus, for good works. Iyang proteksyonan, biro mo, proteksyonan pati ang good work. And then, i-strengthen ka that you should what? Walk in them, in the good works, para mahatagan ka niya, sabi ni Peter, yung reward na reserved for you, na dili mag-perish. And then, kumbaga, symbolized by the crown, kung unsa mang klase ito, so that you will not come in the presence of God empty-handed. What a day. Sa mga celebrity Adventist, wato nga. Kung mami nga, wasa sa kasya, nabis ko po. Pero, Kita taliha, mami ka sa cheese. unsa? Kaya mo, trabaho mo ka. Ngayon, sa ato, muamin man ta, nga naman, kay ang nagtrabaho, kinsa gani, ang buhi. Di ba, like ikaw, Pasoro, na kay anak, buhi man kaha, pero tulog lang ng tulog. Unsa? Normal, dili normal. May ikaw mismo mo ingon, dili normal na life. Or basing wala life. Di ba? Kung tulog lang ng tulog, imo nang pukawan, basing wala na ni life. Kay tulog ng tuo, wala na nagkaon. So, inga na, dili i-force ang pag-work. Kay kung na-joy life, work it na. Mauna sa ato, work it na. Dili pugos. Pero, sa atong experience na, of course, dili man jud ideal ang atong world, dili man ni drawing. It's like, ang kanina building sa drawing, kuan jud ni kayo, puti kayo, wala jud ni kalawang. And then straight kayo, mga line, wala jud kuan, wala ka na, malay mga square, di ka kinis jud ni kayo sa drawing, pero sa actual, na jud mga challenges. Sa actual, kinahanglan jud nimong gumamit ng basahan para tang-tang. Lagi. So, ingon ana. Ideal to. Ang naay life, na-joy work. Pero sa actual, dili man tanan na-joy life. That's why ma-expose. So, kinahanglan na naay preaching, naay discipline, naay encouragement sa brothers, sa sisters. Reminder. Mo to. Ingon si James, kung tinuod na faith nagikan kay Lord, ito gani. Actually, ang keyword ng understanding dito, unsa na klase na faith. Yun ang gina-defend ni James. Kay Paul, unsa na klase na salvation. Salvation by faith. Kay James, unsa na klase na faith. That's why, giingon ni James, kung kana lang na faith imong definition, si Satanas napoy anak na faith. Mao to. So, klase na faith ang naa kay James. Ang kay Paul pod, salvation through faith. Pero unsa to na klase na faith. Mao to ang gi-define ni James. So, lami, di ba? Mao na akong naging verse na di na din ako malimtan kanang Ephesians 2:10. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good work. That's why, kung naaman ko ipalpak, di ko man-discourage. Kay Lord, part ni sa akong experience. And then, pero, I will go sa mercy ni Lord. Like, lalo nakita ng mga husband, di ba? Pero mo, gabi ang akong preaching katong Sunday, na, sa akong tanaw ba, lami na kayo, lami na magkape ba? Mao to.
murag i-congratulate na. Pag naog na ako na kami sa kaya ingon si Sarah, lami jud tanang makitaan sa imong life. Dati sinasawa ka. Maayo na lang kay wala nag-walk out during live na din eh. Live ni. Maayo lang kay wala nag-walk out during sa kuano. Ay samot to na manaog na jud ko sa pulpit ato. Dili. Ingana ba, di ba? Night time na and then ma-realize nimo, Lord mercy, grace. Oh, kana ba no? Lami mo paminaw no? Oh. Lami jud tana kung lami pud akong paminaw kay nakita na ako sa imong life. Oh. Mao na ang wala nato na kuan sa Matthew na record sa Matthew. Oh, ano? Unsay record sa Matthew? Pila ang nag-BI-BI? O nganong sa Luke, pila na lang? O na siya gigawas na ko. Hindi, based na sa interview. Na expression gyapon. Nag-express gyapon siya. Short, pero naka-express, may fruit gihapon. Like sabi ko nga sa ang good soil na ay 10, na ay 30, na ay kuan. So siya, basin 5. Pero fruit gihapon. Ha? Dili daghan sa ina interview si Luke, si Smoso dito. Pero ang interview siguro dili friend. Ang interview dili friend. Base. Si Matthew. Hindi, pero na ang kuan. That's why, makaingo nga, base na yung contradiction sa Bible. Kaya nga nung ingani ang account ni Matthew, ingani ang account ni Luke. Pero lami dahi kung imong ma-harmonize. Kaya na dahi tayo question adto na kuan. Moingon, oh siya, wala lagi mo. Basuod si Luke. Base. Hindi, kay Luke manggod, hindi, kani ang pinakakuan dyan. Kay Luke, ang gi-highlight yun ni Luke, ang mga fake na mga Gentiles. Rebuke manggod na sa mga Jews. Actually, ang book of Jonah, that's why ang question na ako ato, so na-reconcile ka si Jonah kay Lord. Kaya di ba? Nagdabog ba si Jonah? Pero wala man to gikuan. Wala man. Kaya ingon tong teacher sa ako, na dili man gud to ang issue about sa relationship ni Jonah ug si Lord. Ang issue ana is rebuke ni Lord sa Israel na kaya gani nako i-save ang Nineveh. Kamo pa kaha. Kaya gani nako mag-express ng mercy sa Nineveh na nasuko gani ang inyong pagkadyo gani nasuko. Pero ako kaya ko mag-express ng mercy sa inyo pa kaha. Mauna ang kuan, ang message sa book of Jonah. Na kung kaya ni Lord ang Gentiles i-save, ano pa kaya ang Israel? Pero ano ang tawag sa Isaiah? Ano sa to na Israel na i-save ni Lord? Remnant. Pero i-save yapon ni Lord. Oo. Na. Ni-express. Na joy life. Oh, na. Dili yung mawadan. That's why sabi ko nga sa inyo, baging isda ka mo langoy sa tubig, within sa tubig, ayaw kahadlok. Matubag na. Basta nara ka sa word ni Lord. Lami na. Na. Oh. Sila na kamera ba? Ipasa naman. Oh. Wala ka sa GC. Karon po, wala pa. Oh, na. Oh, gisend naman to na ako. Oh, advance na. Sa imo future pa, sa amo past na. Sa uban present na ana sila ginabasa. Sa imo gani future na. So nga na. Ha? Oh, spectators. Okay, let us pray. And then tomorrow, ato tan-awon tong gitawag na unsa ka tong order of salvation, no? Nasad to ang atong kuan. Unsa ba yun na una?
Ordo Salutis. Unsa ba yun nauna? Manok, itlog, or itlog, manok? So let us pray.